Pag hindi ka ma-stress, ayun, meron ibang gagawin, 'di ba? Lagyan niyo na nga ng ingay yung tenga ko, eh. Pang-ingay ang gusto niyo. Hindi niyo ba ako kayang ma-stress? Diyos ko, stress na kayo sa akin? Bakit? Paano ba kayo? Pinanganak ba kayo ng nanay niyong stress at ako nga ini-stress niyo? Ay, nahiya naman ako sa inyo. Mag-music ako. Kung stress ka sa buhay mo, wag mo akong ini-stress. Alam niyo ba yung tenga ko dito? Ito, itong tenga ko. May nilagay yata dyan na maliit na metal. Kasi yung isa nahulog. Nahulog yung isa, guys. Alam mo, dito sa kabilang ito, dyan sila nag-iingay sa tenga ko. Para ma-stress ako. Para masiraan ako ng ulo. Tapos sasabihin nila yan, oh. Sasabihin nila yan, guys, oh. Ay, stress ka kasi. Kailangan mo ng gamot. Pero alam mo kung anong gamot? Pampabudoy. Pampabudoy nga matigok ka. Dahil gumaling ako sa Pilipinas in 7 months. Thanks God. Guys, magaling na ako sa Pilipinas, honest. Makin mo, binigyan ako ni Doktora Ramos ng ng medicine. 7 months lang, guys, gumaling ako. Ngayon, guys, alam mo tong tenga kong ito, gusto ko nga ipa-vacuum, eh. Kung gusto ko, alam mo kung pwede ko lang vacuumin to ng vacuum namin, matagal na tong cooking inang walang stress. Alam mo, ito tong tenga ko, mayroon silang nilagay ditong metal nung natutulog ako, alam ko, eh. Kaya, may naririnig akong ingay, guys, na basta ang ingay na hindi mo maintindihan na ingay na kapag naririnig mo siya, guys, alam mo yung mga insekto sa atin na ingay, ganyan, na makakatulog ka na talaga, nakakaantok. Nakakaantok, guys. Tapos, dagdagan pa yan, guys, ang nakakunik yung mga bunga, ng mga bungangerang putakte sa akin dito. Diba? Ng mga Pilipina. Tapos, guys, kapag hindi ko yan pinapansin kasi nagbablog ako, alam mo naman nagbablog ako, nag-i-enjoy ako, nagtutour ako para, alam mo, healthy ako, yung strong yung legs ko, naglalakad-lakad ako dun sa forest. Alam mo, mag-iingayan sila, guys, kung ano lang iingay nila. Para alam mo, matuliling ang utak mo, matuliling ka, yung nervyos mo bumalik, ayun yung gusto nila, doon sila nakapokus, guys, kung paano ibalik ang nervyos na dapat wala akong nervyos. Diba? Nag-take ako ng medication kay Doktora Ramos sa Kalibo. In 7 months na mayroon akong vacation, ang ginagawa nila, guys, dyan sa tenga kong punyetang metal na yan, kung anong nilagay nilang pisting yawa, dahil ang isa niyan tumunog nung nahulog. Tumunog, guys, as in tumunog, nahulog. Ayan, guys, ang stress na nagpapastress ng tenga ko. Napaka-high-tech, no? Pati tenga mo nilalagyan ng klolok para maging tuliling ka. Di ba? Imaginin mo, guys, ang 7 months na medication na yon, nung nandun ako sa Pilipinas, gumaling ako 7 months, di ba? Tapos, dito, maraming taon akong pinapalaklak ng gamot. Ang medication na yon, wa-effect yun, guys. Hindi yun enough. Kulang daw. Alam mo kung ano, guys? Ayun nga yun, guys. Binigyan ako ng mga injection na sa puwet. Alam mo yun, yung i-injectionan yung puwet mo. Turukan yung puwet mo, guys, ng hindi ko alam kung anong klaseng gamot. Lahat na ng gamot, guys, tinurok na sa katawan ko. Pero alam mo, guys, kung sino ang nagpagaling sa akin? Si Doktora Ramos. Kaya, thanks God, guys. Huwag niyong iisipin, guys, na bumalik ang sakit ko. Alam mo, nagiging emotional ako dahil sa anak ko. Pero yung guys, yung sakit ko, guys, ito, guys, yung ingay na dinadali nila na para masabi nilang may ganun ako, may tuliling. Yun. May tuliling, guys. Ayan. Pero imaginein mo, in how many years? From 2010, binigyan ako ng gamot. 2023, guys, ayun yung pinakamatindi, guys, na gamot. Na gamot na hindi na ordinaryong gamot.
Tapos nung nandun ako sa Pilipinas, guys, nadali din ako nung pumunta ako ng Iloilo. Muntik na akong mamatay dahil sa tableta na ininom ko. Mahina-hina lang ako, guys. Wala na ako ngayon. Wala na ako ngayon. Kaya ako nagbitbit ng gamot galing kay Doktora Ramos dahil wala akong tiwala sa gamot na binibigay nila sa akin. At yun, guys, tinitipid ko yun. At kapag nawala man, guys, magpapabili ako sa pamilya ko. Alam nyo kung bakit? Kailangan ko, guys. Kailangan ko ng tunay na gamot. Gamot na gagaling ako. At saka ngayon, guys, alam mo, sa totoo lang, yung boom, ganun, mga tunog na ganito, dinadali-dali na lang ako sa mga ganung bagay. Wala na akong nervyos natanggal na. Pero alam mo, gumagawa sila ng ingay. Sarili nilang ingay para nervyosin ka. 'Di ba? Yung tutulungan ka kunwari, alam mo magkukusa kunwari silang nagkukusang loob na tutulungan ka para gumaling. Pero ang ending, guys, yun na, guys, gagawin kang tululong, tululot, ganun. Tapos, guys, kapag mahina si Rogelia, guys, ayun ang resulta na, guys, ganito na yun. Ay, kasi ganito yan. Para sa kabutihan ng iyong anak, kailangan mo mag-take ng medication, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan. Alam mo kung anong nasa isip ko? Oo nga, kailangan ko ng ganyan. Alam niyo kung anong kailangan ko? Peace of mind. Peace of mind. Kasi alam mo kung bakit? Lumaki man ako sa Pilipinas, guys, na masayahin. Healthy, walang sakit. Umuwi ako na sa Pilipinas, guys, galing dito. Ayun, may tuliling nga ako, guys, bit-bit. Tapos si tuliling na yun, guys, ayun. Ang resulta ng tulilong na yun, guys, nagpagaling ako kay Doktora Ramos. Mayroon ako medicine. Gumaling ako, guys. Salamat sa Panginoon, no? Salamat sa Panginoon dahil pinagaling ako. Pero dito, guys, asahan mo, pag ako nagtanong ng gamot sa kanila, ang resulta ko, guys, tulilong, tululot. The numbers your dials is uncoverage area. Please, I call you later. Alam mo kung bakit, guys? Nawawala ang signal ko. Bakit? Tatanggalan ka ng signal para magpanik ka na hindi mo makausap ang pamilya mo. Pero, guys, ngayon may YouTube kasi ako no? Abangan nyo, guys, kung anong mangyayari. Bukas, guys, alam mo, tahimik ang buhay ko ngayon, bibigyan ka ng tahimikan. Bukas yan, guys, atake yan. Atake yan, guys. Alam mo, sa Pilipinas, nag-i-enjoy ako. Kasama ko yung pamilya ko. Kahit na simpleng buhay, nag-i-enjoy ako. Sa pagbablog ko, nag-i-enjoy ako. Pero dito, guys, matutulilot ka sa mga bunganga nila. Hindi sila nagpapakain sa'yo, tulilot ka ng tulilot. Alam mo kung bakit? Yung bunganga nila non-stop. Alam mo kung ano nasabi ko? Naga-iskandalo lang sanda sa tawo. Nag-i-iskandalo lang sila sa tawo nga wait wala. Wait valid reason. Daw nagapadarap lang bala nga lang ang sinto-sinto man. Ay amugi daw sinto-sinto gilang ang ulo. Mambal mo sinto-sinto gilang ulo no. Ako nga nga normal ginahimo nga sinto-sinto pero sanda tuod man sa tuod kita na, guys, nga istorya sa totoo lang na usapan. Sanda gid yang may diferensya. Dahil kung wala silang diferensya, imaginein mo bumalik ako galing Pilipinas. Eh di akala ko okay na. Aba syempre ako nag-i-enjoy mag-vlog. Enjoy ako. Alam mo naman ako kung ano yung ginagawa ko. Yun ang buhay vlogger . Ang buhay vlogger is sasabihin mo kung anong ginagawa mo sa araw-araw. Tatanggapin ka ng tao, umiyak ka man dyan o buhay mo yan, tatanggapin ka ng tao sa paligid mo. Pero alam mo yung hindi ko kayang tanggapin? Yun, guys, yung tong tenga ko. Alam mo, pag uwi ko ng Pilipinas, di ba mayroon naman sigurong pangpalinis ng tenga. Tatanggalin ko to, guys. Kasi itong tenga ko sa kaliwang side, nabibingi ako dyan, guys. Nabibingi ako. Alam mo kung bakit? May metal dyan, na maliit na metal, na tumutunog-tunog. Ito kasi dito, alam mo, dalawa yan dati. Kasi ang plano talaga, ganituhin ako. Dati yan, dalawa yan dito at saka dito. As in, ang ingay kabilaan. Pero ngayon, medyo nakakayanan ko lalo na kapag may music. Dahil nalaglag, guys, ang isa. Nalaglag ang isa, doon ko nakita na may metal ang tenga ko. Maliit na metal.
na tumutunog. May guguring sa tenga ko, guys. Tumutunog. O, di ba? Saan ka nakakita, guys? Very high-tech, no? Kung pwede kang taniman ng granada sa ulo, gagawin nila yan. Tapos sa tawa, they are show. Ha, di ba? They are Mia show. Putang ina. Nakasabi ka talaga. Putang ina. Napaka-worse. Di ba? Nakakatuwa lang sa kanila yun. Pero ikaw nahihirapan sa tenga mong nag-iingay dahil sa hindi ko alam kung anong kasigbin-sigbinan ang ginawa. Na magugulat ka na lang sa tenga mo na nagkukuda-kuda. Tapos sasabihin nila yan, no? Ay, wala namang nakakita dyan eh. Kung anong ebidensya, kung anong totoong nangyari. Kasi sa totoo lang, guys, wala naman talaga silang plano na sabihin ang katotohanan. Dahil kung plano nilang bigyan ka ng katahimikan, at kung plano nilang bigyan ka ng, alam mo yun, katahimikan na, alam mo yun, maging masaya ka. Diyos ko, ang tagal-tagal na sana, di ba? Diyos ko, napakasimple lang ng napakasimple lang ng problema na, alam mo yung mga bagay na hindi naman problema. It's not a problems. Pero ginagawang komplikado. Alam mo yun, mga bagay na, alam mo kung sa Pilipinas lang, pwede mong kasuhan eh. Pwede mong kasuhan, gaganon-ganunin ka, lalo na harap-harapan, gaganon sa in public. Pwede mong kasuhan. Pero, mautak ang no? Mautak nga mautak. Kaya, alam mo sa dami ng tao na ganun ng ganun. Alam mo, ngayon iniisip ko na lang, ay, wakot labot ninyo dungoy. Wakot labot. Gusto nyo akong patayin? Patayin nyo. Total naman, nakita naman ako ng maraming Pilipino na bumalik ng Denmark. Patayin nyo kung gusto nyo patayin. Bakit? Kung mamamatay man ako sa countryng ito, na nandito ang anak ko, guys, hindi ko nakasalanan yun. Nandito ako para sa anak ko. Para sa anak ko na lang, guys. Hindi para sa sarili ko. Pinasok ang pagbablog. Alam mo kung bakit? Kasi alam ko naman na walang kasiguraduhan ang buhay ko. Wala akong tsansang magkaroon ng magandang income dahil sa sinira at sisirain. Alam mo, sa totoo lang, doon kay Tuyen, wala akong sweldo doon. Parang voluntaryo. Parang tinatry ko na lang mag-practice, guys, para ipakita kong, alam mo, nawiwili ako sa mga taong turistang nakakausap ko na taga Sweden o kung saan dyan, Germany o ano. Alam mo, makakilala ka ng, makausap mo yung mga taong mababait, no? Matutuwa ka. Masasabi mo na, sana Lord, doon na lang ako sa country nila napadpad. Kasi siguro ngayon, yung buhay ko maganda. Siguro maganda ang buhay ko. Bakit? Kasi guys, hindi naman ako bubong-bubo. Alam mo yun, yung ka lang, buli-buli ka lang ng wala sa kwentang bagay. Tapos guys, marunong ako flower arrangement. Marunong din ako wedding coordinator. Kayang-kaya ko guys gumawa ng bulaklak ng kasal. Pati ililibing. Kayang-kaya guys. Pero yung nakakapagod pala, no? Totoo pala ang nakasabihan na nakakapagod makipag-away sa taong hindi mo ka-level. Hindi mo ka-level ang ang attitude. Alam mo yun, ang ugali. Diyos ko, sabi ko sa inyo guys, ako yung tipong tao guys na wala nang ginawa kung yung trip ko lang guys ay tumawa. Pero guys, nakakaubos pala ng pasensya, no? Parang kandila na nauubos din yung candles kapag sinindihan mo. Ganun pala yun. Alam mo kung ano ako ngayon na ikukumpara ko ang sarili ko. Para akong kandila na sinindihan hanggang sa maubos ang pasensya. Pero grabe, as in grabe. Masasabi mo na, Lord, sa kabila po ba ng mga ginawa kong kabutihan sa kapwa ko, deserve po ba ako na maging ganito? Parang hindi yata.
Parang hindi. Kaya itong tinga ko, guys, alam mo kung bakit last year, wala akong ginawa kundi matulog na matulog. Kasi kapag naririnig nyo yung, alam mo yung mga insekto sa probinsya na natunog, ayan yan eh, yung sa tenga ko. Tapos bago ka matulog, magkukuda-kuda yung mga Pilipinang putakte sa tenga ko. Pero yung mga putakte niyan, guys, memorize na memorize ko. Alam nyo kung bakit? Kasi naging kasama ko, naging kabarkada ko sa trabaho man o sa paglalakbay kung saan. Kaya memorize ko, guys. Hindi, kahit pumikit ako, memorize ko ang boses. Pero yung paulit-ulit palang ganitong senaryo, nakakapagod, no? Nakakapagod makipag-away sa bobo, guys. Yun, sa maikling salita, guys, mahirap makipag-away sa taong bobo. Kasi ang taong bobo, ang ending, gusto pa rin nila sila ang manalo. 'Di ba? Nakakatawa. Nakakatawa, guys, pero totoo. As in parang hindi ko alam kung alam mo, nakakasira ng beauty, no? Sa Pilipinas, blooming na blooming yung mga tao eh. Nagbablog ka, blooming na blooming ka. Dito, promise nakakasira. Nakakasira ng mukha, guys. Tingnan mo yung mukha ko ngayon, 'di ba? Sira, guys. Imbis na blooming ako, nasira ang mukha ko. Bakit? Dahil sa mga yan dyan. Ganon. Ganon yung mga bunganga, guys, sa mga chismusa. Na walang katapusan kundi manira na manira sa akin. Kulang na lang yung pustiso, guys, uga-uga para lunukin. Ayun. Ayun. Tapos sasabihin yan, no, may virus ka. Diba? I promise. Naranasan ko yan, guys. Last year, ganito, guys. Virus. Diba? May virus ka daw. Ay. Ewan ko ba, guys, kung hindi ko alam kung matatawa ako sa pinagsasabi ko ngayon, pero sa totoo lang, ang tingin sa akin yan, guys, kahit wala akong gawin, promise, virus. Ang virus. Alam mo, hindi ako nag-create ng virus, pero yun, may virus. Grabe, no? Yun nga, guys. Huwag ka na magtaka, guys. Kung uuwi ako sa Pilipinas, guys, na hindi ko bitbitangan ako kasi project man. Kailangan nakapokus. Ayun. Hindi ko alam, guys, Abangan nyo kasi malapit ma-expired yung visa ko. Baka ayun, no, sipain ka ng walang pera. Alam mo, guys, wala akong pera, guys. Sa totoo lang. Wala akong pera sa ngayon dahil yung pagbablog ko wala pang kita. Yes. Alam mo yung inaasahan ko lang na sahod? Mga siguro 1,000. Bawasan pa ng tax. Diba? Bawasan pa ng tax, guys. Pero sa totoo lang dati, kapag ang income mo ay 3,000 crowns, dapat walang tax kang babayaran. Pero ako, nagbabayad. Nagbabayad! Yes! Walang libre. O magtaka kayo, kung isa na akong palaboy, alam nyo na kung bakit. Bakit? Wala akong pera, wala akong trabaho Anong gagawin ko, guys? Magpapakapokpok dahil kailangan ko ng pera? No, guys. Hindi ako magpapakapokpok dahil hindi ako pokpok galing Pilipinas. At alam mo yung nakakainit? Yung pinagtitripan ka, pinagdadamutan ka. Ayun. Simpleng bagay, no? Pinagdadamutan. Ayun nga, guys. Naranasan ko yun. Pinagdadamutan ako. Sinisipa-sipa na gano'n. Naranasan ko yan, guys. Sa totoo lang. Pero alam mo, guys, kung mamatay man ako dito sa countering ito, guys, alam nyo na kung bakit. Diba? At least, nasabi ko sa inyo, alam nyo na kung bakit, guys. Pero, hindi ako mamamatay, guys, dahil nandyan si Mons sumutulong pa rin. Yes, Mons is always there. Up and down ng buhay ko, nandyan siya, tinutulungan ako. Pero alam mo kung anong pinagpipray nila? Yung tao buhay pa, pinagpipray na nilang mawala. Para kawawa ka. Bakit? Wala kang matakbuhan Ayun. Alam mo, nandito ako sa bahay ng ex ko.
siya nandito din sa loob ng bahay. Pero, magkaiba kami ng kwarto. May kwarto siya, may kwarto ako, naglalak ako, siya, bahala siya, di ba? Pero, pag oras ng kain, guys, nagluluto ako, naglilinis ako ng bahay, nagtutulungan kami. Siya ang nandyan para tulungan ako. Kaya thankful pa rin ako, guys, sa taong tumutulong sa akin. At tatanawin kong utang na loob. So, paano ka mabubuhay, guys, sa sa 1,000 or 1,500? Paano ka mabubuhay? Diba? Alam mo, ang ganda ng tawa nila niyan. Alam mo kung bakit? Gustong-gusto kasi nila yan, nagpapanik ka. Gustong-gusto nila nagpapanik ka, nininervyos ka, yung mukha kang kawawang-kawawa. Alam mo, nagsisinga ako kung bakit ako bumalik eh. Pero dahil sa anak ko nga, guys, kaya ako bumalik. Pero kung sa Pilipinas ako, guys, promise, ang ganda ng tawa ko. Disco dito, disco doon. Alam mo naman, bawat barangay may disco, di ba? Nag-i-enjoy ako sa buhay, no? Ang daming tao, yung ganun. Tapos yung ginagawa ko sa amin, guys, ayun, kain, tulog, punta sa kaibigan, ayun. Ayun yung ko, guys. Yung, alam mo yung ginagawa ko nung dalaga ako, yes, ginagawa ko. At hinahayaan ako ng pamilya ko mag-rest. Pero dito, hindi eh. Stress na stress ako. Tingnan mo yung mukha kong ito. Kung sa Pilipinas ako, blooming. Nung kailan lang, di ba, nagbo-blooming. Ako alam mo kung bakit. Nag-i-enjoy ako sa kaka-vlog. Tapos sila nag-i-enjoy din kung paano ako, alam mo na, back to normal. Diba? Back to normal, guys. Alam mo, dating gawi. Dating gawi na naman. Diba? Ayun nga, guys, ang senaryo ng buhay ko, guys. Dito sa country. Alam nyo na kung saan country, di ba? Alam nyo na. Hindi ko na kailangan banggitin, guys, kasi kilala nyo na ako. Alam nyo na rin na yung kapatid ko, hinahagilap ako sa embassy. Alam nyo na rin na galing din ako kay Sir, galing din si ate sa, doon kay Sir Rapi. Galing din sa, sa PUEA. Lahat na, guys. Pero this time, guys, kapag, alam nyo na. Alam nyo na kasi marami din naman akong pamilya ang nag-YouTube, nagbablog. Malalaman at malalaman nila. Pero sa totoo lang talaga, kakaiba, no? Promise, kakaiba. Yung naranasan ko, kakaiba. Hindi ko naranasan sa Pilipinas, dito naranasan ko sa Pilipinas dahil ang bait-bait kasi ng mga taong, yung chuchuchu, chalala, ayun guys, yung kwento. Yung kwento ng, alam mo yung daming kwento na wala namang katotohanan. Ay, kasi ganito yan. Alam mo, hindi nakangiti yan ngayon. Paano kang ngingiti, guys? Paano kang ngingiti, guys, na alam mo, nag-i-enjoy kayo kasama mo yung kaibigan mo, tapos, alam mo yung bigla na lang silang gano'n sa'yo. Yun. Tapos kapag hindi mo na kaya, guys, hindi ka na makangiti yun. Sabihin na nila yan, guys, hindi kasi siya hindi nangiti yan. Tingnan mo, nakita mo yung mukha, ganyan. Ganyan na kasi mangot, ganito. Oo nga. Totoo yan, guys. Alam mo kung bakit? Alam mo sa Pilipinas, di ba, hindi ka pwede mang-atake ng kapwa mo. Hindi ka pwede magkuda-kuda ng kapwa mo, tawanan. Dahil sa susunod, guys, alam mo na, pulis na. Pulis na ang kaharap mo, guys. Promise, pulis na. Lalo na yung manira ka ng kapwa mo, pulis na. Pero dito, guys, ito tenga ko. May yan? May tunog. Pampastress ko daw. Lakasan natin kapag walang music. Lalakasan nga nila yan, guys. As in, patutunugin nila yan ng malakas. Tapos kapag tulog ka na, guys, maririnig mo ganito, pak! Ganon. Pak! Alam mo kung bakit? Ayan nga, guys. Pinatutunog din nila kung paano nila hambalusin. Para boom, ganon ka. Ganon. Natutulog ka, sarapan ng tulog mo, di ba? Kasarapan ng tulog mo, gaganon ka. Hanggang sa yun, guys. Nagka-nervous nga ako. O, di ba? Congrats sa kanila, guys. Congrats. Ngayon magaling na naman ako. Sasabi ni doktora. Tama si doktora. Bakit ka babalik? Sino may sabi sa'yo? Kasalanan ko nga, guys, kung bakit ako bumalik. Bakit? Tama si doktora. Yung tanong niya, tama. Bakit ka babalik? Sino nagpabalik sa'yo? Yung anak ko, guys, kailangan kong balikan kasi umiiyak sa school. Umiiyak sa school ang anak ko dahil malayo ang nanay. At hindi sila nakakaintindi nun, guys. Hindi nila naiintindihan, no? Hirap intindihin, no? Hindi kasi sila ang nanay. Hindi sila ang lumuwal sa anak ko. Hindi sila nagpakahirap
kung paano iluwal ang anak ko. Kaya wala silang idea, wala din silang alam. Diba? Kakapagod, no? Totoo lang, sa totoo lang, ayoko makipag-away. Ayaw kong ibaba ang dignidad ko sa mga ganyang klaseng tao. Kaya guys, magtaka na kayo kapag hindi ako nag-YouTube. It's a biggest question. Maaaring hinila nila ako sa mental hospital? O maaaring may ginawa silang milagro? Pag-isipan nyo na lang guys, mabuti. Kaya ngayon guys, kung gusto nyo subaybayan ang buhay ko, subaybayan nyo. Mas maganda yun. Kasi di ba? Makin mo, open si Sammy ang buhay ko. Ngayon, ino-open si Sammy ko na guys using my YouTube channel. Para malaya akong sabihin kung anong gusto kong sabihin. Malaya akong ikwento kung anong ginagawa sa akin. Hirap guys pala no, ng buhay abroad tapos maranasan mo yung ganito. Kasi yung iba simple lang eh. Trabaho lang, mahirap lang ang trabaho. Pero kapag mahirap ang trabaho guys, kaya ko kasi yun. Ako kasi yung tipong taong matiisin. Kaya ko ang mabibigat na trabaho. Pero doon, nagtrabaho ko ng saglit lang kasi ayoko magpakapagod. Wala naman akong salary, guys. 'Di ba? Tinutulungan ko lang siya kasi kaibigan ko. Tinutulungan ko lang siya kasi alam kong mabait siya sa akin. Pero, ang tulong kasi guys, may limitasyon din yun. Ang nangyayari sa akin ngayon guys, nagpo-focus ako sa YouTube ko kasi alam ko na mayroon akong pag-asa. Pero yun nga guys, mahirap. Mahirap magdesisyon, no? Mahirap. Kaya magtaka na lang kayo, one day, pero hindi siguro mangyayari sa akin. Dahil bago yun mangyari guys, hihingi ako ng tulong sa embassy. Hingi ako ng tulong sa embassy. Mananawagan ako sa embassy. Na nandito ako sa country ito. Ganito ang buhay ko, hirap. Hirap dahil halata naman guys, mula noon umpisa noon hanggang ngayon. Wala namang katigil-tigil. Yung parang masasabi ko na yung buhay ko sa Pilipinas ay isang ordinaryong na babae. Yung alam mo joker, yung ganun, happy with friends, ganun. Easy going, parang ganun yung simple lang ang buhay, yung ganyan. Pero kapag naranasan mo pala ang ganitong senaryo ng buhay, guys, masasabi mo na this is worse. Diba? Pinaka. Kaya yun lang guys. Ako'y matutulog muna, masakit ang ulo ko. Yung, alam mo yun, ayoko mag-isip ng kung ano-ano. Magtutugtog ako ng music guys para hindi ma-stress. Kasi less stress. Alam mo na to. Diba? Binigyan ka ng, alam mo na, sa tenga. Alam mo, sayang yung palinis ko sa tenga ko, no? Tapos sa kabila, lagyan din pala nila ng metal. Para may matulilot ang utak mo. Pero ngayon guys, kailangan ko munang matulog. Matutulog muna ako. Tapos, gigising ako mamaya kasi may gagawin ako. Ayun guys, abangan nyo bukas magbablog ako. Okay, bye. Have a nice day sa inyo. At ako'y pagod ako. Galing ako sa restaurant. At sa Saigon niya. Tapos, ayun nga, kailangan ko magpahinga guys kasi nakakapagod. No? Nakakapagod. Intindihin nyo na lang ako, nakakapagod. Yun lang guys, God bless, bye. At ipag-pray nyo ako, naligtas ako. Sana iligtas ako lagi. Ipag-pray nyo na lang ako lagi, okay? Bye-bye.